Welcome to Heart with Mama Colleen. Ngayon po ay meron tayong makakausap. Siya po si Lai, 24 years old, mula po sa Upper Bikutan. Ano nga ba ang kanyang kwento? Atin ang alamin dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Good afternoon, Lai! Hello po. Good afternoon po, Mama Colleen. Good afternoon! Kumusta ka naman, Lai? Ikaw ba may asawa na, Lai? Mayroon po. At saka isang anak po. Isang asawa, isang anak. Ayan. Ilang taon na yung anak mo, Lai? 4 years old po. 4 years old. Ayan. So, Lai, sabi mo sa akin dito kanina, baka maiyak po ako. Ayan. Ano ba ang pinagdadaanan ni Lai? Ikuwento mo na kay Mama Colleen. Speak from your heart. Meron po akong asawa. Nagsimula po kami sa text, sa tawag. Simula po na naging kami na po, niligapan niya po yung mga magulang ko, nagkausap na po sila, naging kami na po. Then, pumunta na po siya sa bahay, pinakalala ko na sa kanyang mama, at saka naman po sa kanila. Yung gusto lang po ng mga magulang ko, magkita ko po yung magdam niya, or niya ako. Wait lang, Lai, medyo nawawala-wala yung boses mo. Urong ka sa bandang kaliwa. Oo, hanap ka ng better signal. O, di ba? Parang very lang. Lai? Ako na po ba? Oo, medyo malabo yung mo, parang napuputol-putol yung audio mo. Baka mahina yung signal sa part na yan. Medyo usog ka ng kaunti. Yung kanina, malinaw yung kanina natin. Saan ka nakapwesto nun? Lai? Hello po. Oo, saan ka nakapwesto kanina? Doon ka na lang. Mas malinaw yung signal mo kanina. Dito po ngayon ako din. Ha? Ano na? Dito po ngayon. Dito ka ngayon. Anyway, Lai, no? 24 years old ka. So, ibig sabihin, 4 years old yung anak mo. So, nagsama kayo ng asawa mo, 20 years old ka, tama? Opo. Oo. Ito bang pag-uusapan natin, siya ba ay asawa o live-in partner? Live-in pa lang po. Live-in pa lang. Opo. Oo, pero yung pagli-live-in ninyo, pinaalam nyo sa magulang ninyo. Kumbaga mayroong blessing nila, correct? Magulang ko lang po. Pero side ng asawa ko po, hindi po. Hindi, teka lang. Ulitin ko lang, no? Ang tanong ko, live-in kayo with blessing ng pamilya mo. Pero, anong problema ngayon sa side ng asawa mo? Hindi sila agree? Hindi, ayaw nila. Ayaw po na. Oo. Lai, medyo static yung signal mo, ha? Wait lang. Tawagan uli kita. Subukan kong tawagan uli kita. Baka maayos pagtawag ko uli, ha? Oo, tawagan kita. Medyo nag-static siya, mga bebe ko. Kanina okay. Very linaw kanina. Oo. So anyway, eto nga si Lai. Si Lai, 24 years old. Merong ka-live-in. I-take note lang natin yon, ha. Hindi po asawa, kundi ka-live-in. Alright? So, mukhang may problema sa kaniyang biyenan. Ano kaya ang problema? Diyos ko, day. O malalaman po natin. Hello, Lai? Lai? Hello po. Oo. So anyway, eto ba, nagkabuntisan ba muna kayo or kaya kayo nagsama? Ano po yung Mama Colleen? Nagkabuntisan muna kayo kaya ba kayo nagsama? Hindi po. Parang pa lang po kami. Pero okay naman po kami sa mga magulang ko. Okay naman po, nakakatulog naman po kami. Nagsama po kami with blessings po ng mga magulang ko po. Oo. Pero hindi, kasi curious ako, ang aga, kanya-kanya naman talaga ng edad yan eh. Pero for me, parang ang aga mong makisama at the age of 20.
Kaya curious Opo. ako, buntis ba muna bago magsama o talagang nagsama na talaga bago magbuntisan? Nagsama po kami, pero doon po muna kami sa mga magulang ko po. Pero nung Mm. side ko ng asawa ko, hindi po kami pumunta po doon. Pumunta po kami doon since malaki na po yung anak ko po. Okay. Pero hindi ka pa buntis noon nung tumira si Boy sa bahay nyo? Hindi po. Okay. So, nung pumunta na siya sa bahay ninyo, kailan ka nabuntis? Kasi nagkasama po kami ng 2018. Nabuntis po ako 2019. Bakit ang bilis? Bakit nagsama agad kayo? Buti okay sa magulang mo. Kasi, ka-winner, sorry kung I'm asking this ha. Kasi, for me, 20 years old, medyo nababataan ako eh. Pero, curious lang ako na buti pumayag yung magulang mo na makisama ka, isama mo yung lalaking ito sa bahay ninyo. Bakit? Doon, nagtatrabaho po siya. Doon po siya na umuwi sa bahay namin. Kasi na po siya ng ko po. Oo. Then sabi niya po ng mama ko po na kailangan papuntahin na dito yung magulang kasi nagsasama na kayo. Ganun po yun. So parang sa inyo na lang pinatira kasi nga malayo si Boy sa bahay nila, tama? Opo. Okay. So anyway, nung mga panahon na yon, wala pang buntisan, nagsasama kayo sa isang bubong sa pamilya nyo, kumusta yung mga magulang niya? Anong sabi? Hindi ko naman po yun nakakausap yung mga magulang po niya eh. Ano daw? Hindi ko po nakakausap po yung mga magulang. Bakit hindi mo kasi nakakausap? Tagasan ba sila? Teka, nawawala ka talaga. Ano? Taga-Leyte rin po. Taga Leyte din sila. Oo. So, nandito kayo sa Bikutan, no? Tama? Opo. Okay. Ngayon, nagkaroon lang kayo ng pagkakataon na makausap yung magulang niya nung time na buntis ka na. Tama, mali? Tama po. Okay. Ilang buwan ka na noon nung nakipagkita kayo sa magulang niya? Mga 1 month pa lang po siguro. 1 month. Okay. O, kumusta yung unang pagkikita? Nabuntis ka na? So, pinakita naman po ako ng mga magulang na tapos sa umpisa po okay naman po. Mhm. Then may trabaho naman po yung asawa ko. Napupunta po ng trabaho. Then pag wala po yung asawa ko, pinaparinggan na po ako na kahit anong salita ng mga sinasabi. Isa daw, maraming nagka-jowa yung anak niya, bakit po daw napunta po siya sa akin. In short, hindi sila pabor sa'yo. Opo, parang ganun na po. Ilang taon na si partner? Hindi pa kayo kasal kaya partner ang tawag ko ha. Ilang taon na si partner? 28 po. 28. Pero eto, 4 na taon na kayong nagsasama. Bakit hindi pa pala kayo nagpapakasal? Wala, parang kami na lang yung desisyon kasi total ayaw naman po ng mga magulang niya po sa akin. Pero yung mga magulang ko naman po, okay naman po sa kanya. Tanggap po siya kung ano mayroon po siya. Ano ba siya? Hello? Ayaw. Nawawala-wala ka be? Ano? Pagdating po ng mga magulang niya, ayaw naman po sa akin. Okay. Dahil nga ang rason, anong pinaka-rason na sinasabi nila sa'yo? Magkagsawa daw po. Anak, Teka lang ha, subukan ko lang speaker to ha, baka, hello? hello po. Ayan, mas okay yung linya. Okay, ano uli? Bakit ayaw na magulang mo sa'yo? Ay, magulang niya sa'yo? Kasi po, nagka-jowa naman po siya. Sabi, nagka-jowa siya. Tapos, yung tipong pupunta po yung girl sa kanila po, tanggap po nila kasi binibigyan siya ng kahit kung ano-ano po, yung mga ganon. Pag aalis, bibigyan din po siya ng ganon. Bibigyan po siya ng pagkain or pera. Ganon po yon. Tapos pagdating po sa akin, na ako na po nakilala ng anak nila po, pagdating po sa akin, ayaw na po niya. Kasi wala kang, baka kasi wala kang binibigay na luho. Wala po. Magbibigay ka kasi. Ikaw din eh.
Okay. Pero tanong ko lang, eto bang si partner ay breadwinner ng pamilya? Opo. Oh, pero kumusta na ba siya? Kung breadwinner siya ng pamilya, nagbibigay pa rin ba siya sa magulang niya kahit may sarili na kayong pamilya? Opo, pero sinasabi po niya pa sa akin na ako naman po nagsasabi na, oh, nasahod mo na, bigyan mo na yung mga magulang mo. Tapos sabi niya, sige, ikaw na yung bahala kasi ikaw naman yung humahawak ng pera. Pero sa akin po, Mama Colleen, nagbibigay naman po ako sa kanila. Pero Hmm. pagdating nga yung tipong matalikod ka na lang, wala ka nang maibigay, siraan ka na. Hmm. Ipapag-chismis ka po nila, kahit sino, kahit kanino po. Napakasakit po yun sa akin. Ano yung mga naririnig mong chismis? Kaso daw po, wala akong trabaho, di ako marunong sa bahay. Pero nakikita naman po yun na ang asawa ko na ganun po ako. Pero sabi ng asawa ko, hayaan mo lang yon kasi hindi naman po siya yung nakakasama mo araw-araw. Hmm. Pero nasa akin po, oo nga po, hindi ko nakakasama araw-araw. Pero yung mga chika po sa mga tao, nasasaktan po ako. Mm. Naintindihan ko kasi parang hindi naman tayo para i-please ang pamilya. Naintindihan ko yon. Pero syempre, iba pa rin talaga na okay yung relationship mo sa pamilya ng partner mo. 'Di ba? Nagegets ko yung point na yon kasi iba naman talaga ang buhay. Hayahay ang buhay kung okay both sides, tama? Opo. Oo. Kaya nga po kaya yung ano nga po, mga kapatid ko, yung napangasawa nila, okay naman po kala mama. Pero ako lang po sigurong naswertihan. Mm. Tanong ko lang no, hindi kayo nakatira sa in-laws mo. Hindi po. Kumbaga, pag bumibisita lang kayo, nararamdaman mo that hindi ka welcome. Opo. Kasi nung bago po ako pumunta ng Maynila, may bahay po kami doon. Mm. Yung pinakamasaklap pa, minsan, pinaparinggan ka kung anong hindi nagbabayad, kung ano. Tapos doon po nagsasabi sa labas, tapos hindi po ako sinasabihan. Mm. Kaya nga po nag-decide na lang po ako na pumunta ng Maynila. Kasama ko po yung anak ko, nagtrabaho po ako. Mm. Then, pumunta po dito yung asawa ko. Hinanap po kami. Mm. Yung nagtrabaho po siya, hindi na ako pinagtrabaho. Tapos nangupahan na po kami dito. Mm. Tapos, hanggang ngayon pa rin po. Ganun pa rin po sila sa akin. Oo. Ate, tanong ko lang, ano yung sabi ng asawa mo tungkol dito sa ginagawa nga ng in-laws mo? Pinagsabihan na po siya eh. Sabi niya nga, kung hindi niyo po matanggap yung asawa ko, yung pamilya ko, huwag na kayo sabi-sabi sa mga tao. Hindi naman kayo yung nakakasama ko araw-araw. Hindi na, sabi niya, sinabihan ko sa kanya, sabi ko, huwag ka na magsalita. Nakakarindi naman rin eh. Ganun pa rin eh. Pag alis mo, bunga nga sa akin. Nakakasakit na rin po. Mm. Pero ikaw, ano yung mga ginawa mong pag-reach out sa in-laws mo para kahit somehow maging okay sila? Wala naman po, pero sabi ng pero okay naman po silang dalawa. Nagpupunta pa siya, Hindi, nagtatalag. ikaw, anong ginagawa mo para somehow makuha mo yung loob ng pamilya niya? May mga ginagawa ka ba? Or parang nililigawan mo ba sila? Yung mga ganon o wala? Pumupunta naman po ako eh. Nagbibigay po ako ng kahit mga doma, bigas, or kahit pero paglipas ng mga ilang araw, ilang ganun babalik po sa dati. Oo. Tanong ko, mayaman ba yung ex ng jowa mo?
Siguro, di ko po alam. Kasi, pero sila naman yung nakakakilala. Oo. Pero anong sabi ng partner mo about dun sa parang kino-compare ka pa rin with the ex? Ina-assure ka naman ni partner na parang huwag ka mag-alala, hayaan mo sila. Ina-assure ka, pinoprotektahan ka naman at all costs. Opo, sabi niya pa nga sa mga gulang niya, ibahin nyo. Ibahin nyo ngayon at ibahin nyo noon. Kasi iba na yung napangasawa ko. Oo. Tapos sabi, nagagalit naman po siya sa mga magulang niya. Pero yun nga lang, somehow, nararamdaman mo na pinagtatanggol ka, you are well protected ng partner mo, pero yung thinking lang na hindi okay yung in-laws mo sa'yo, yun yung hindi mo matanggap. Opo. Okay naman po kami ng asawa ko. Minsan nag-aaway po kami dahil sa mga sabi-sabi doon sa kanila na ganito daw ako. Pero sabi niya, hayaan mo na yan. Malayo naman tayo. Di mo Tama. naman nakikita. Correct. Okay. Protektahan naman ako sa kahit ano. Okay, Lai. Anong tanong mo sa akin? Mama ko, ano po yung dapat kong gawin? Ayan. Sakto, naputol tayo. O, tawagan ulit natin si Lai. O, diba? Ang hirap kasi talaga ka winner, no? Maintindihan mo bakit ganito yung nararamdaman ni Lai. Kasi, I know, diba? Mamaya na pagsagot ni Lai. Para isang bagsakan na lang tayo. Para hindi na tayo umulit, mga bebe ko. Pwede po kayo makisawsaw, B. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Ano ang masasabi mo sa pinagdadaanan o advice mo para kay Lai? Lai? Hello po. Oo. Ang tanong mo, ano ba ang dapat mong gawin? And then? Opo. Yung dapat ko pong gawin, ano po yung dapat ko sundin or ano po. Kasi sa totoo lang, hihirapan na ako. Parang gusto ko na nga mag-give up eh. Gusto ko isauli yung anak nila. Bakit mo isa sa uli? Di naman nagpapasauli. Parang wala na pong bangayan, wala na pong ingay, wala na pong sumbatan. Alam mo, Lai, Puro. oo, eto na, ako na, my time. Lai, ready ka na ba? Opo. Oo. Lai, una no, bakit mo isa sa uli yung tao na hindi naman nagpapasauli? So, ang point ko, wag mo isa uli. Pangalawa, hindi mo naman ninakaw yung anak nila sa kanila eh. Yung anak nila mismo ang sumama sa'yo. Inanakan ka pa nga. 'Di ba? Kung tutuusin nga, ikaw yung dapat na mag-demand na pakasalan ka kasi may anak na kayong dalawa. Pangatlo, Lai, yung partner mo, tama yung sinasabi niya. Tayo ang magkasama, hindi naman yung pamilya ko ang pakikisamahan mo. Yes, totoo na iba sa pakiramdam kapag ka okay ka with your in-laws. Iba sa pakiramdam kapag ka wala kang problema with your in-laws. Pero, kung ganyan na ayaw talaga nila, hindi pa nila matanggap, ibig sabihin, Lai, hindi ko sinasarado yung pinto na magkaayos kayo. Okay? Pwedeng medyo talagang hindi lang talaga nila matanggap pa sa ngayon. Naniniwala naman ako na darating ang panahon, matatanggap din nila yan. Lalo na pag wala na talaga silang magagawa. So, ang mahalaga ngayon dito, kaya tinatanong kita kanina paano ka pinoprotektahan ng partner mo? So, okay ako, masaya ako, na well-protected ka ng partner mo, at lagi niyang nire-remind sa'yo na ako naman ang pakikisamahan mo. At natutuwa ako na marinig na pinagtatanggol ka rin ng partner mo sa pamilya niya. So, okay na tayo doon. Okay? So, siguro, again, masakit na hindi ka okay with your in-laws. Just take it one day at a time. Magdasal ka na lang at gawin mo na lang kung ano yung tama para sa pamilya mo. Kasi kung meron ka mang goals ngayon, is to protect your family, protektahan mo yung partner mo, protektahan mo yung relasyon mo within your immediate family. Okay? Huwag mo na muna masyadong stressin yung sarili mo na, ba't ayaw ba talaga sa akin ng in-law ko? Padala mo ng 1 million, baka manahimik. Diba? So, yun lang. Kung di ka gusto, huwag mo na ipilit kasi lalo lang masakit pag pinilit ang isang bagay na hindi pa talaga handa. Okay? Ikaw na lang, magdasal ka na, Lord, sana po
bigyan niyo pa po ako ng strength para hindi ko masyadong buhatin yung bigat. Lord, sana po i-touch nyo yung puso ng mga in-laws ko na tanggapin nila ako para sa anak nila. Basta ang akin lang, the most important thing na nangyayari ngayon is pinoprotektahan ka ng partner mo at all costs. Okay? Okay po. Yun. Thank you. Oo, yun lang yung isipin mo. At least si partner, at the end of the day, hindi ka pinapabayaan. At least si partner, pinaparamdam sa'yo na kahit hindi ka gusto ng magulang ko, gustong gusto kita. O, di ba? Tama ba, Lai? Po, tama. So, yun lang yun. So, hindi ko alam pa kung ano yung underlying issues, bakit ayaw ka ng in-laws mo, pero hindi ko i-discount yung facts na minsan kasi hindi sila makaget over sa ex. Alam mo ba, Lai, nakarelate ako sa'yo? Oo! Nagkaroon ako ng share ko lang to mga ka-winner kasi ako naman ay hindi rin kayamanan, kagandahan lang po. Ay, niwala ka ba doon? Hindi ako kayamanan, kagandahan lang, ganon. So, eto na nga, kwento ko sa'yo, Laya, para maging okay ka din. Meron akong ex noon, yung ex ko, kunyari boyfriend ko na lang, may boyfriend ako, yung ex niya, may-ari ng grocery store sa Baguio. Alam mo ba, pinuntahan pa ako ng magulang nun sa bahay. Nung magulang ng boyfriend ko para lang hiwalayan ko daw yung anak nila. Malaman-laman ko, boto pala sila doon sa babae yung ex nga ng boyfriend ko na may-ari ng grocery sa Baguio. Oh, kasi nga lagi silang may rasyon, lagi silang may grocery every month. So ano bang laban ko sa may-ari ng grocery, 'di ba? Kaya nga, So yun lang yun. Let's face it, na may mga in-laws na mangga. Alam mo yung mangga? ilaw. Manggang hilaw. Manggang hilaw. Manggagamit. 'Di ba? Aminin natin, may mga magulang tayo na, nak, mag-asawa ka ng ng milyonaryo. Opo. 'Di ba may mga ganun? Nak, dapat asawahin mo yung anak ng ni Henry C. Taray. Sabi ko, paano? 'Di ba? Hirap. Oo. So anyway, balik tayo doon. Ang point dito, may mga ganyang kinds of in-laws na they want the best for their child. Kumbaga siguro, naghangad lang sila ng better life para sa anak nila at yung ex yung makapagbibigay ng better life. Pero at the end of the day, hindi nila pwedeng diktahan kung ano man yung gusto ng anak nila. So anyway, yun na lang. Again, hindi ko na pahabain pa. Ang mahalaga, mahal ka ng asawa mo. Okay? Ang mahalaga, pinoprotektahan ka niya. Ang mahalaga, ikaw ang pamilya niya. Okay? Ay po, tama. Oo. Basta magdasal ka lang, Lai, na sana maging okay din ang lahat. At continue mo lang yung pag-reach out. Huwag mawawala yung respeto sa kanila. After all, magulang mo pa rin yan. Hilaw nga lang. Opo. Oo. Ganun talaga eh. Medyo siguro nahihirapan lang sila. Pero, sabi nga, kung sino yung mas mature, tayo na lang muna ang mag-adjust. Eventually, ibibigay naman sa atin yung blessings na nararapat para sa atin. Okay? Okay po. Thank you. Basta ito lang paalala ko sa lahat, no? Kapag may problema tayo sa pamilya, wag na tayong magpo-post ng mga parinig or mga hugot na pwede silang makarelate. Kasi, wag gano'n na. Kasi, minsan yung problemang pamilya, hindi na dapat natin pinopost sa social media eh. Lalo na kung gusto nating maayos ang problema, 'di ba? Wag na tayong mag-post. Instead, mag-pray na lang tayo na sana maging okay ang lahat. Alright? Okay. Okay. So, Lai, Po. kung may message ka sa mga in-laws mo, malay mo makarating to sa Leyte. Kausapin mo sila, anong masasabi mo sa mga in-laws mo? Sana po, kung naririnig niyo naman po ito yung problema ko po, sana umuwi naman po kami dyan. Sa inyo po, sana matanggap niyo na po ako.
Kasi tanggap naman po yung anak niyo sa mga magulang ko po. Yun lang po. 'Di ba? Ano sabi ng mga magulang mo tungkol pala diyan? Nag-aaway na nga po sila eh. Pares po ng mga magulang ko nag-aaway. Bakit? Kasi sabi ng magulang ko, wag na mangialam kung sila na talaga, wag na po mangimasok. Kasi sa kanila na po yun eh. Sabi ng mga magulang ko. So parang nasasaktan ka kasi even yung magulang mo nagtatalo na. Yung isa gusto ibalik na yung lalaki, yung isa wag ka mangialam diyan. Kaya nga po eh. Oh, wag ka na lang muna magkwento para walang away. Baka mamaya magulang mo naman yung maghiwalay. Oo. So, pag-usapan nyo na lang yan na mag-asawa, mag-partner. Yun ang mahalaga, mag-usap na lang kayong dalawa. Kung kaya yung solohin muna para hindi na rin nai-stress yung magulang mo, kayo na lang muna mag-usap. Okay? Okay po. Kasi ako, naniniwala ako na nasasaktan din ang magulang mo sa nangyayari sa'yo. Opo, sobra po. Diba? Umiiyak nga po siya eh. Oo naman. Kasi, syempre, di ba, anak kita, prinsesa kita eh. Pinoprotektahan kita, pinagkatiwala na kita sa lalaking ito, and then, masasaktan ka lang ng dahil sa magulang ng lalaking ito. Masakit yun para sa magulang. Alam mo yan kasi magulang ka na rin. Di ba? Gusto natin protektahan yung anak natin at all cost. So, siguro, advice ko na lang din sa'yo, kung kaya nyong solohin mo ng mag-asawa yung problema, solohin nyo na lang para hindi na ma-stress ang inyong mga magulang. Okay? Okay po. Thank you. You're welcome. Ayan. May message ka sa partner mo? Nasa trabaho po siya. Mali mo, marinig niya din. Sana ingat ka palagi dyan. Mahal kita ng anak natin. Thank you po. Ayan. Salamat! Lai. Munti ko na masabi yung pangalan. Salamat, Lai. And hangad ko na maging okay ang lahat. Ako naniniwala ako, magdasal ka lang. Dasal. Yung dasal mo, sasagutin niya ni Lord sa tamang panahon. Okay? Po. Meron ka bang song request para sa kanila? I-play natin. Ano po? Laklak, gusto mo? Laklak. Ano na lang po. Shot puno. Ano? Always remember us this way. Oh, taray. Sino to? Si Salbakuta. Charot! Lady Gaga. Alright. Sige. Maraming salamat, Lai. And I hope nakatulong si Mama Colleen para gumaan-gaan ang pakiramdam mo. Okay? Opo. Thank you po. You're welcome. Bye, Lai! Bye po. Ka-winner! Yan po ang kwento ni Lai. Kwento tungkol sa kanyang in-laws. Hoy, may mga nagte-text dito, nakaka-relate. Buti na lang talaga wala rin akong problema sa in-laws ko. Alam mo ang sekreto, tinropa ko eh. Yung uuwi ako, may dala akong lipstick. Uuwi ako, may dala akong sapatos. Ganun lang yun. Oo, suhulan natin para mahalin tayo. Pero hindi naman dapat ganun. Dapat walang suhol. Ang tunay na pagmamahal, hindi nasusuhulan. 'Di ba? But I wish you well. I wish you good luck. And I wish you all the best. Wow! Lai. Once again, kung meron kang samsaw sa kwento ni Lai, mag-text lamang po 0977-7915 or mag-comment sa Facebook post ko sa Win Radio. Ayan, sa DJ Mama Colleen. Sabi dito, relate ang friend ko si Iyay, taga Bacolod, si Toti ito ng Jeddah. Ayan. Marami na nakikisaw-saw dito, no? Mama Colleen, saan po siya banda sa Leyte? Hindi niya sinabi. Basta taga Upper Bikutan siya ngayon. Hello daw sa mga taga CMB Printing Services may Kawayan, Bulacan. Ayan na, hello po sa inyo ulit dyan. Nakakaloka tong si Idol Bigman. Umalis na. Pero nag-iwan ng mumu doon sa pinto. Napaka! Pipicturean ko, ipapost ko sa Facebook. Alam mo yung iniwan niya doon, palingon-lingon tuloy ako. Feeling ko may nakatitig sa akin. Napakawalang, Idol Bigman, babawian talaga kita.
Oras po natin, it is now 1:48. Once again, this is the story of Lai dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.